Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang grabing supalpal ng tambayuda. Ano yung tambayuda? Yung tamba na nagbibigay ng ayuda. Ito, may post si Crisette Laurenta Chu, video ito. Nako, maiyak-iyak ako habang pinapakinggan ko ang isang mangingisda na lalabas ng saloobin nila yung hirap nilang dinaranas dahil sa sigalot ngayon sa West Philippine Sea. Okay, i-remind ko lang yung ating dark chocolate, pwede nang mag-order. 0916-9000-997. First come, first serve. Pwede nang i-deliver ng LBC kahit saang sulok ng Pilipinas. One day delivery lang. Okay, ito. Grabeng tawa ni Crisette Laurenta Chu. Sabi niya, yung hearing nila in aid of making Duterte look bad made Duterte look good. See, Duterte's foreign policy of cooperation and working with China, instead of fighting it when we have no capability, has made our fishermen able to fish peacefully. Will the US be able to help our fishermen fish in peace? Hindi. Gulo lang ang dala nila sa atin. Hirap na hirap si Congressman idiin si PRRD. Hirap na hirap ipilit na ang gentleman's agreement daw made the lives of our fishermen hard. Please share, sabi niya. So ito na po, i-play natin yung reels. Title, Tambayuda, Band-Aid Solution na supalpal ng katotohanan. So, bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari ulit, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nang haras po sila. Po kayong sumama sa amin kayong mag-iisda. Dahil sinasabi ko lang po sa lobby namin kayong mag-isda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sa tatang ayuda. Malayang pag-iisda lang po ang kailangan namin. Marami po salamat. Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, hindi kami kilala. Paano po? Ito po, diritsahan po. Pumalakpak. Sabi ko sa salubing ko po, diritsahan po ako. Ang hiling lang namin po, maparalan namin yung mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin dito sa maraming pera. Sana po, ang hiling namin kayo na mag-iisda. Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mag-iisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang bandit lang yan. First lang sa akin yan, kinabukasan wala na. 5,000, 2,000. So tusok kami mag-isda, ilan kailangan yan. Kung malaya kami mag-isda sa sarili namin bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala. Dahil maliit na po kami. Sino tutulong sa amin? Karamdam naman siguro ang pera pa namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, puti ang binta. Dahil sa utang, maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na, pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Okay? So, yung hearing nila sa Kamara, gentleman's agreement ko no, na worrisome, na ibinenta na ng Pangulong Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Gusto nilang palabasin, masama si PRRD. O ano ngayon? Nagsalitang mangingisda. Malaya silang nakakapangisda panahon ni PRRD dahil madiskarte ang Pangulong Duterte. Ngayon, umupo ang administrasyong ito dahil matapang ang Pangulo. Ginigipit na ng China ang ating mangingisda, hindi na makapangisda. Oh, sino ngayon ang masama? Maiyak-iyak ako yung statement ng mangingisda na gusto lang nilang guminhawa. Hindi nila kailangan ng ayuda. 2,000, 5,000, ganun ang ginagawa ng tambay. Ayuda, ayuda. Correct, hindi nila kailangan yon dahil mulat sa pool, masisipag ang ating mga mangingisda. Basta lang malayang makapangisda.
panahon, ulitin ko, panahon ni PRRD dahil sa diskarte. Walang ganitong bangayan, wala. Tuloy-tuloy ang pangingisda nila. O ngayon, anong maitulong ng presidente? Anong maitulong ng US? Hirap na hirap, hindi sila pangkapangisda. O sino ngayon ang bida? Sino ngayon ang kontrabida? So dapat ito, magising tayo sa katotohanan na hindi yung kagustuhan lang. Ito ang nangyari kasi na ginagawa na tayong paon o phone o sa chest pa tayo ang sinasaba. Pwede man na pag-usapan lang natin yung sigalot na yan, kapit bansa sa kapit bansa. Yun man ang promise ng candidate BBM noong panahon ng kampanyan 2022. Very clear yung kanyang foreign policy pronouncement. Tandang-tanda ko yung in-interview ni Boy Abonda ang mga presidentiables. 5 sila. Ang 4, Lenny, Lacson, Moreno, Pacquiao, nagsasabi na magpapatulong sila sa US, Japan, Australia, yung alliances ang gusto. Isa lang kandidato ang nagsabi, no way. Problema natin ito with China, bilateral talks lang. Very clear. Yung ganong pronunciation. Kaya ako, bilib na bilib ako sa candidate Bongbong Marcos noon kasi maganda yung kanyang foreign policy platform. Friends to all, enemy to no one. O na ngayon, natupad ba niya yun? Hindi, bumalintong. Kaya sabi ni Atty. Roque, hari ng balintong. Biglang dumikit sa US. Ngayon, hirap na hirap ang mangingisda. Ano ang uunahin? Yung kunuhay soberenya, yung kunuhay territorial rights, gutom na ang mga hirap na hirap. Lalo na ngayon yung banta ng China na may fishing ban tapos huhulihin ang mag-trespass. I hope na banta lang ito, pananakot. Kung totohanin nila. Mabuti na lang at matapang itong mangingisda natin despite yung banta na huhuliin nila ang mangisda doon sa Scarborough Shoal, pumunta pa rin sila at nakapangisda. Sana tuloy-tuloy yun. Kaya lang, ito, yung foreign policy ng ating Pangulo ang naglalagay sa atin, pati ang kanyang kapatid, si Senator Amy Marcos, kinokontra niya ang foreign policy ng kanyang kapatid. Delikado daw. Nalalagay tayo sa panganib. Hindi natin isosurrender ang ating soberenya. Kagaya ng ginawa ni PRRD. Hindi naman niya initsapwera yung ruling ng arbitral court. Kaya lang, hindi lang niya ipinilit. Kasi kung ipipilit niya, ano ang kakayahan natin na makipagsagupaan sa China? Hindi pa pwede. Kailangan ng timing, kailangan ng diskarte. Ito ang ating Pangulo. Okay naman yung kanya. We will not surrender. Not an square inch of territory. We will not surrender. Tama yun. Kahit ako, we will not surrender. Kaya lang, ang hindi maganda, yung masyado siyang dikit sa US ngayon. Lalo na yung pagdagdag niya ng 4 na EDCA sites, lalo na yung nandyan sa Cagayan and Isabela na klaro kaayo. Offensive purposes ng US yun, paghahanda ng US in case na magkagera na ang US at China dahil sa Taiwan. Nandyan na ang US forces. Nandyan na po ang medium range capability missile systems ng US na magpaputok ng mga missiles
makakaabot na sa China at ang China galit na galit na. Masusunog kayo niyan, sabi ng Chinese Defense Minister sa Security Forum sa Singapore. Yeah. Anything who will do this will be burned. Nako, dinadala po tayo ng ating gobyerno ngayon sa isang posibilidad ng nuclear war. Tayo po ang maiipit dahil sa foreign policy ng ating Pangulo. Good luck po sa ating bansa.